gagawin mo kanina? Dos! Anong gagawin ko dito? Sigan mo. Sige, sisigan natin ah. May napapansin ka pa. Oo, luma at saka bago siya, pero si Rizal pa rin naman. Kaya ko bakit si Rizal din nasa dito? Siyempre. Ano nga bang kabataan ng meron si Rizal? Alam mo, may kinuwento sa akin ng nanay ko eh. Ganito kasi yan. Ready! Load! Aim! Consumatum est. Fire! Hindi pangkaraniwan ang ulo ng batang ito. Lalaki siyang matalino. Amen. Pangalagaan ninyo ang batang ito. Pagkat siguro ako na lalaki siyang mabuting tao. Pangpito sa magkakapatid si Jose o mas kilala sa tawag na Pepe. Ang kanyang mga kapatid ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia at Maria. Na di kalaunay nasundan pa ito ni na Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Si Teodora Alonso na kanyang ina ang nagsilbing unang guro ng batang si Pepe. Tinuruan niyang bumasa, sumulat at magdasal ang kanyang anak. Kung kaya't hindi nagtagal ay naging mahusay si Pepe sa larangan ng mga ito sa edad na 3 taon lamang. Gubatan, kagubatan. Anak, alam mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Hindi po, Nay. Ngayon, makinig ka sa aking kwento. Isang gabi, mayroong isang tahimik at madilim na kakoyan. Sa kalagitnaan nito ay mayroong isang munting kubo na kakikitaan ng liwanag. Ang liwanag na ito ay nagmumula sa isang lampara na siyang nagsisilbing ilaw rito. Sa loob ng lampara ay may isang gamo-gamo na masayang naglalaro at tila sumasabay pa sa pagsayaw ng apoy sa lampara. Mag-ingat ka! Huwag kang lalapit sa ningas. Maaari mo yang ikapahamak at ikamatay. Ani ng isang gamo-gamo. Hindi ako natatakot. Ang mayabang na sagot ng batang gamo-gamo. At nagpatuloy pa rin sa paglalaro ang batang gamo-gamo. Lumilipad pa rin itong paikot at palapit sa ningas ng lampara. At sa kanyang paglipad, bahagyang nahagip ng ningas ng lampara ang pakpak ng batang gamo-gamo na siya namang naging dahilan ng pagkahulog nito sa mesa. Lubhang matigas ang iyong ulo. Sinabihan na kita, ngunit hindi mo ko pinakinggan. Ngayon ay hindi ka na muling makalilipat pa. Ani ng isang gamo-gamo. At yan ang istorya ng batang gamo-gamo. Kaya huwag mong tularan ng batang gamo-gamo. Ikaw ay makinig lagi sa aming mga payo. Pero Inay, bakit hindi ko maaaring gawin ang aking mga nais? Anak, may mga pagkakataon na kailangan na makinig sa aming mga payo upang hindi ka mapahamak. Kwento. Sarili ko ba? Isa naman talaga sa... True. Bakit nga? Mukhang hindi man mahalaga. Parang yung connection sa pagiging guys, hindi niyo ba napansin? Si Rizal parang yung gamot-gamot sa kwento. Ha? Ano? Connect? Wala naman pakipag si Rizal.
Be, wala naman kasi akong sinabi may saksak si Rizal or lumilipad si Rizal. Kasi sasabi ko diba usually yung gamo-gamo, wala silang pakialam kahit masaktan sila or mapahamak, basta makalapit lang sila sa liwanag. Tama siya. Tama yung pinaglaban ng kalayaan ng Pilipinas. Kung anong tingin niya itama. True, siguro yun nga yung tumatak sa kanya na nag-inspire sa kanya para ipaglaban ng Pilipinas. Well, tama naman kayo dyan. Pero, ayun na bang ituloy ang aking kwento? Huwag na nga, hindi na ako magpakwento. Tuloy mo na! Ay, kinakain dito! Ay, nakain na kasi kayo. Ang silad nito. Ganito ang kasilad na nangyari. Isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ni Rizal ay ang pagpanaw ng kanyang nakababatang kapatid sa edad na 3 taong gulang, at ito ay si Concha. Labis na lungkot at paghihinagpis ang nadama ni Pepe noong mga panahong iyon. Minsan pa'y pumunta siya ng simbahan upang ipagdasal ang kanyang yumaong kapatid. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang pagkawala ni Concha upang ipagpatuloy ni Jose ang kanyang nasimulan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkatuto at di kalaunay mas lumago pa ang kaalaman nito sa iba't ibang larangan. Nagpamalas rin ito ng galing sa pagsulat ng tula. At ang kanyang pinakaunang likhang tula ay pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ang tulang ito ay kanyang isinulat patungkol sa pagmamahal sa ating sariling wika noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa aking mga kabata, kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sa nayo't mga kaharian. At ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa at tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sapagka ang buong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita na tayhuwad din sa iba na may alfabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong daong una. Pepe, naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo totoo ang nilalaman na aking buhay? Ang iyong aklat na hawak ay naglalaman ng mga bagay na iyong nakikita. Ito ay tungkol sa mga lamang lupa at aswang. Oh? Paano nyo nasabi? Ito ang mga nakasunod sa aklat mo. Kung gusto mo pa bang malaman? Gayunpaman ang mga taong nakakakita nito ay nababahagi ng mga buntot. May punto ka, Manang. Bakit ko nga magugustuhin itong masaksihan? Kung maramdaman ang mga bagay na hindi makakabuti sa akin. Saka, hindi rin naman siguro may lilimbag ang akalat na ito kung puro pawang lang ito kasanawan nila. Iyo, mauuna na ako. Mahanga-hanga ka, Ted. Sadyang mahusay ka sa larangan ng pagbabasa, pagsusulat, at maging sa reliyon at signal. Sapat na iyong mga natutunan. Tingin ko'y wala na akong maidagdag pa sa iyong mga kaalaman. Maraming salamat po. Isang malaking bagay po ang aking mga natutunan mula sa iyo. Nakita ko ang iyong husay at pagkahilig sa sining Pepe, sa pag-uukit, sa pagpipinta at lalo na sa pagsulat ng mga tula.
Isang karangalan po matutungmula sa iyo. Maraming salamat. Mauna na po ako. Paalam. Ngunit konti pa lamang po ang aking kaalaman sa pagsasalita ng Espanyol at Latin. Wala kang dapat ipangamba sa bagay na iyan, Pepe. Bata ka pa. Kasi siguro akong marami ka pang matutunan. Gracias, Senyor. O siya ito, mauuna na ako. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan na ni Don Francisco na pag-aralin ang kanyang anak na si Pepe sa isang formal na paaralan katulad ng isang normal na estudyante. Iisip ko lamang kung dapat na ba natin ipasok sila sa isang maayos na paaralan upang maranasan niyo naman ang isang maging normal na mag-aaral. Iniisip ko lamang kung ano mas nakakabuti sa kanila. Tiyak na magiging ligtas naman siya doon sapagkat siya ay makikita sa kanyang. Ama, tinatawag niyo daw po ako. Oo anak, samahan mo ang iyong kapatid na sila sa binyan upang doon ay mag-aaral. Opo, Ama. Nay, tutuloy na po kami. O sige na, mag-iingat kayo. Napanyawan yung mga sarili. Hintayin namin ngayon yung pagkakas. Pagdarasal namin ang inyong kalusugan. Mag-iingat kayo. Gabayan ko na kayo ng Panginoon. Sa edad na 11, nagtungo sa binyan si Pepe upang doon ay mag-aral. Inihabilan siya ng kanyang ama sa kanyang tiyahin at doon muna maninirahan pansamantala. Oh, Iho! Nariyan ka na pala! Ano po? Maligayang pagdating! Buenos días todos. Buenos días, señor. Jose, may kaalaman ka ba sa wikang Espanyol? Sa wikang Latin. Konti lang. Ha? Hindi, isang paslit lamang walang alam. May iwan mo lang kayo. Hoy, ako na Chonggo! Ako, Chonggo? Ikaw, bangus! Ayos na maging bangus kasi naman katulad mo. Maliit na Chonggo, maitim at walang alam. Ika-17 ng Disyembre taong 1870 nang makatanggap si Pepe ng liham mula kay Neneng. Magandang umaga, Pepe. Pinagpadala ng sulat mula sa iyong kapatid kasi sa Firmina. Nakapaloob sa sulat na ito kung saan ako sasakay pabalik na Talim. Sa isang barkong tiyatawag na Talim. Mas magandang umalis ka ng maaga dito upang hindi ka maiwan ng talim ng iyong sasakyan. Mag-iingat ka sa iyong pupuntahan. Dahil makarating ka sa iyong paroroon ng ligtas at matiwasay. Hindi naging madali ang buhay ni Rizal sa binyan noong siya ay nag-aaral pa. Katulad ng isang normal na bata, siya ay nakaranas na pagtawanan, mapahiya at maparusahan na tinatawag noong corporal punishment. Kaya naman, bago niya tuluyang lisanin ang bayan ng Binyan, ay dumaan muna siya sa simbahan. Ito ang aking salim, Senyorito. Pangaong hindi na ako magbabalik pa sa lugar na ito. At doon na nagtatapos ang kabataan ni Pepe. Taren, tayo pang experience sa Rizal.
Kaya nga, who would have thought na naka-experience pala siya ng bullying before? Tsaka yung corporal punishment. Yun yung tawag sa mga parusa noon before. Yun yung tawag sa mga lalabag sa mga rules. Unlike ngayon, hindi na siya pwede. Hindi na siya pwede gawin sa mga estudyante. Dami nga lang, follow lang naman yun eh. Tsaka, sino mag-aakalang may ganun palang background si Rizal? Ang alam ko lang, sa edad kong ang alam ko lang yung pagkamaril sa kanya. Pagkatapos ng malaman. Kaya nga minsan, maganda, curious tayo sa mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba? Tama natin na kung sa tawag sa mga. Oo nga eh. At diyan yun talaga, pag nakita ko dito sa pinky sa kanina. Kaya ano? Ano? Laya na ang kasama natin ha. At tara! Let's G! Game, lights! Lights, camera, action. Hindi pangkaraniwan ang ulo ng batang ito. Lalaki siyang matalino. Cut! Huwag mo gagalaw. Wait lang. Lights, camera, action. Nawala si Pritz. Naman sa tayo nakahiga pa! Uno. Buenos días, todos. Hoy, asan si Django? Ako, Chonggo. Ikaw, bangus. Nakapaloob sulat na ito kung saan ako sasakay pa uwi. Nakapaloob sulat na ito kung saan ako sasakay papunta ko. Action. Ready? Low. Aim. Consumatum S. Shot. Ha! Oy! Action. Ito ang aking sanusiw. Tama ka ba lang? May punto ka, Manang.